Patunayang mabisa ang mga nurse tiwala. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan.
Hello, pahinga! Hello, Pride for you! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Pilipinas, oras po natin 22 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po na ating mga ginigiliw na tagapakinig at syempre ating mga manonood. Kumusta? Happy Tuesday morning! Bilis ng araw, no? Ika-24 na po tayo. Ganun kabilis. Hindi. 28. Joke lang. 10:24 yung oras. Ika-28 na po tayo sa buwan ng Hulyo. It's July 28, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga at tayo po ay, oo nga,
batiin nga muna natin. Meron po tayong, nasakyan natin si si mamang driver. Ayan. Lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Grab. Ayan, good morning po. Naku, di ko na kayo isa-isahin ha. Oo, kasi nakakatuwa lang po dahil every time na sasakay tayo sa Grab, nagugulat tayo, nakatutok sila sa DZRH. Katulad nito kanina, si Kuya Ernesto Tapawan Sayoto. Ayan. Good morning po. At tayo'y safe na naihatid. Salamat po. Ayan. Sa lahat po na ating mga kababayan, syempre, meron tayong pasyente. Sikapin nating matulungan ngayon pong umagang ito ng Martes. Dahil tayo po ay magbibigay daan. Oo. Sa coverage po natin, special coverage ng impeachment. No? The impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ating this year special coverage. Bukas po yan, babalik. Pero sa bago pong time slot. So umaga na po sila, kaya yung ating programang DZRH Operation Tulong ay magbibigay daan po sa special coverage ng impeachment trial. Oo, hanggang sa hapon, yung public service hour, nakatutok pa rin po yun sa impeachment trial. Kaya Thursdays and Fridays, ayan, magkakasama tayo dun sa ating ito ating time slot 10 to 11 and 3 to 4 in the afternoon public service hour. Kaya yung ating mga pasyente na sisikapin nating matulungan, tuloy-tuloy lang po yun. Huwag po kayong mag-alala at lahat po ng ating para dun sa special coverage ng impeachment trial ay bibigyang daan pa rin natin dun sa ating Thursday and Friday. Kaya don't you worry, yung ating mga kababayan na lumalapit po sa DZRH Operation Tulong, lalong-lalo na po yung pong mga pasyente na talaga namang sana yung universal healthcare maramdaman, no? Para nang sa ganun sa bagay talaga namang sadyang napakahirap po talaga ng may sakit. At nakita na po natin yung reality niyan, lalong-lalo na sa mga government o public hospitals. Yan po yung nilalapit sa atin kasi pagka po sila'y napunta sa mga private hospital, katataas po nung kanilang mga hospital bill at yun ang kanilang pinoproblema. Mahalaga na iligtas po yung kanilang mga pasyente. Alam mo naman ang mga Pilipino di ba? Lahat gagawin para lamang po sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo na po yung may mga karamdaman. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. Pagsapit ng Thursdays and Fridays ay tuloy lang yung ating mga pasyente. So, hahabulin lang natin yung Monday, Tuesday, Wednesday para nang sa ganun, ayan, di po kayo maligaw. Tuloy-tuloy lang po yung ating pagtulong sa DZRH Operation Tulong sa pamamagitan po ng ating mga generous donors. Kung di ako nagkakamali, nakikinig ngayon ng Senator Lito Lapid, ang ating ever matulungin. Kahapon nakita ko siya, napanood ko dun sa sa Sona. Ayan. Pababatiin ko lang. Every now and then, nagpapabati po ang team Lingkod Lapid dahil lagi naman po silang nakatutok diyan po sa Senado, no? Yung buong team. Of course, ang aking partner, Florante Rosales. Ayan, Sir Ricky Leto. Sir Ricky. Good morning, Sir Ricky, at yung buong team na laging nakatutok sa atin. Ayan, batiin ko na sa sina Ma'am Shermy, si Attorney Abel Maglangke, lahat, si Sir Elaine. Yan, lahat po ng team na lagi-lagi pong nanonood. Kaya pagka merong mga tutulungan, mabilis pa po sila sa talaga naman. Ang bilis ng aksyon. Tulong agad dito po sa DZRH Operation Tulong. Ang pasyente po natin mamaya ay taga Pilar Village, Las Piñas City. Ayan, Golden Girl, si Ate Melba Ortega Cañete. Standby lang Ate Melba ha. At pupuntahan din natin mamaya. Meron po tayong mga pasasayahin, mga street vendor. Ang ating Team Operation Tulong mamimigay ng mga munting regalo. Pandagdag po sa inyong hapagkainan. Para na rin tayo nagsona. Munti man yan, 'di ba? Pero at least kahapon, di ko na sususugan. Tayo po'y lahat naman nakatutok
at narinig natin kung anong nilalaman ng mahigit isang oras. Sa atin bilang ko 1 hour 30 minutes di ba? Pero doon sa iba 1 hour 26 minutes o 25 minutes pero isa lang yan. At napakinggan natin kung ano yung tatahakin pa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa nalalabing ilang taon na lang ba? Isang sona na lang next year di ba? 2028. Sabi nila 84% unhappy dun sa flood control scam response. Hindi daw kontento o masaya yung 84% ng mga Pinoy sa hakbang ng Administrasyong Marcos kaugnay dun sa anomalya sa mga flood control projects. At yan yung sinasabi ng pinakabagong National Momentum Survey. Merong mga lumabas na survey prior dito sa zona. Sinasabi 10.4% lamang ng mga respondent ang naniniwalang sapat yung ginawa ng gobyerno upang tugunan yung issue. Kahapon nga binanggit na niya, di ba? Kung sino ang kakasuhan. Sabi nga, patong-patong na kaso. Di man binanggit yung pangalan, pero sinabi niya dating House Speaker, di ba? Sino ba ang dating House Speaker? Anyway, so yung ilan doon, syempre yung mga tax relief, di ba? Sana lang mabilis na ma-deliberate yan ng Kongreso. Yung mga binabanggit niya na ayuda, tulong para sa lahat, lalong-lalo na sa mga manggagawa, di ba? At syempre yung taas ng kuryente, yun, natakel yun. Bigat naman talaga sadya ng presyuhan ng kuryente natin, lalo na dito sa Metro Manila, ang tindi. Tama yun, kasi yung mga kuryente natin, minsan magugulat ka, ano yung nadadagdag sa konsumo mo, pero nagtitriple yung taas ng halaga ng kuryente natin. Ako, sa amin lang, grabe. Tindi. Kaya nga sabi natin, dapat talaga, nga naman, systems laws, bakit nga naman kinargo sa atin yan, ng mga consumer? Diba? Dapat kayo nagtatrabaho doon sa systems laws na yun. Diba? Yung mga kumpanya ng kuryente. Anyway, mga kaibigan, standby lang ha. Wala na palang oras, bilis pa na ng oras. Sandali lang ipiwi na. Hindi ko nakikita yung oras Anyway, tayo po ay magbibigay daan maya-maya doon sa ating ilang mga street vendor na ating pasasayahin. Standby lang pero meron para tayong pasyente at makatulong na tayo. Magdo-double time kami ng ipiwi na pearl doon sa mga pasyente natin every week. Para nang sa ganun matulungan pa rin ng ating mga donor. But anyway, kanina sabi po ng sabi ng Senator Lito Lapid, meron siyang reaction lang bago tayo mag-commercial break, Sabi niya, ito po yung pahayag ng ating lagi-laging tumutulong sa atin dito sa Operation Tulong sa ating mga kababayang nangangailangan, Senator Lito Lapid. Sabi niya, dun sa zona kahapon ng Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya po, sinasabi ng Senator Lito, sa panahon daw na malawakang pagsubok sa ekonomiya natin, kalusugan, kaligtasan at kapayapaan, higit na kailangan daw, ng sambayan ng Pilipino ang gobyernong nakatutok, lalong-lalo na sa pangangasiwa, pamamahala, sa halip daw po na pamumulitika. Sabi po ng Senator Lapid yan. Tinatanggap niya daw yung hamon ng Pangulo at ng mga kababayan na agarang isabatas. Ayun, yung mga panukalang nakapagbibigay solusyon sa pangangailangan ng ating bansa. Kaya inaanyayahan po ng Senator Lapid yung kanyang mga kasamahan na maghanap ng puwang upang makapagtrabaho sa kabila po ng ngayon po nagaganap na political tension, tensyong political. Yun, mahalaga po yun. Yung mga binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi yun mararamdaman ng sambayan ng Pilipino kung hindi po ninyo maisa sa batas o maamyendahan yung mga kinaukulang batas para po nang sa ganun kahit papaano medyo lumuwag at maging masaya naman ng mga Pilipino. Standby lang po saglit lamang. Oras natin, 34 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa.
Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximo Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising
gising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. RH Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras po natin, 41 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Punta na po tayo sa ating pasyente ngayong pong Tuesday morning. Ang pasyente po natin ay si Ate Melba Ortega Cañete at siya po ay inatake sa puso noong pong December 15, 2023 kung kaya na-confine po siya ng ilang araw sa Philippine General Hospital sa PGH. Nag-undergo po siya ng angiogram at to the echo ng ilang beses at na-diagnose na meron pala siyang tinatawag na grave hyperthyroidism at rheumatic heart disease. Ayun, at simula po noon ay nag-undergo po siya ng iba't ibang procedures sa paggagamot po doon po sa kanyang heart ailment. And then 2 taon at kalahati po na nag-ano po siya mayroon pong heart injection na treatment sa kanya. Labis po siyang nag-aalala dahil wala po siyang trabaho, walang mapagkunan para po pambili ng gamot at maging yung iba pang mga laboratory test kaugnay po ng kanyang sakit, And then si Ate Melba po ay separated sa kanya pong mister. May 2 anak, 13 years old po, at 23 years old yung kanyang mga anak. So ngayon po makausap natin si Ate Melba. Ate Melba, magandang umaga. Good morning. Ma'am. Good Ako morning. po si Melba Cañete. 50 years old, ma'am. Oo. Taga Pilar ka? Pilar Village, Las Piñas. Opo, ma'am. Oo. Ate Melba, yung mga procedure na sinasabi mo dito, ano yung mga ginawa mong procedure para doon sa iyong nag-undergo ka ng, tama ba, angiogram? Opo, ma'am. And then anong recommendation sa iyo ngayon ng doktor? Nung sinabi po sa akin nung una po, meron akong iba-bypass po ako para sa mitral valve replacement. Ngayon po, bali habang nag-iintay po ako ng mitral valve na i-replace sa akin, pinaano po ako ng heart injection for 10 years. Tapos 10 years? 10 years? Opo, 10 years po. Oh, tagal, oo. Okay. Tapos nakaka-2 taon kalahati na po ako. Tapos yung bali twice a month ako nag-injection. Tapos itong August 1, nasa ER ulit ako para sa heart injection ko, ma'am. Okay, sige. Ate Melba, kalma lang ha. Kalma, naririnig ko yung hinga mo. Okay lang, kalma lang. Relax. Ayan. Tapos po, okay, dahan-dahan lang.
Opo. Tapos po ma'am, kahit po nag-i-inject ako sa puso, may times po talaga na meron akong, nahihirapan po akong huminga. Tapos, yung gamot po, bali 5 capsule sa puso, tapos injection. Oo. Tsaka yung thyroid ko ma'am. Yung injection mo, paano siya ibinibigay? Every ilan? Weekly ba yan? Bali twice a month. Twice Pag may a month. 31 yung calendar. Tapos sa ER po ako lagi pumupunta. Oo. So Kasi- para yun dun sa dun sa rheumatic ang Opo, diagnosis rheumatic mo. heart disease. Kaya lang sumabay yung hyperthyroidism mo. Meron din po ako noon. Tapos parang gusto din nilang tingnan yung sa leeg ko kasi po meron din akong bukol sa leeg. Minsan kasi ma'am, hindi talaga ako nakakapunta sa sa PJs kasi wala akong pamasahe. Oo. Wala akong pamasahe ma'am. Oo, yung pamasahe ay teka. Pero dun sa sa PGH, yung mga procedure mo, libre naman yun, 'di ba, Ate Melba? Ma'am, pagka kagaya po ng to the echo, pag kailangan ko po magbayad doon kasi urgent po kasi talaga yun ma'am eh. So hindi ka makapila kasi mahaba yung pila. Opo, bali kung pipila man ako, maaabutan ako ng 1 year kasi kailangan na pong ma-undergo ako para mapalitan yung gamot or madagdagan, ganun ma'am. Tapos nagbabayad po ako sa PGH minsan ma'am. Pupunta ka sa pay ward, ganun ba yon? Opo. Oo, pag sa pay ward, yun yung time na. Pero may discount ba pagka katulad ninyo galing sa tawag natin sa charity, di ba? Meron naman po kasi meron po akong PWD ID ma'am. Oo. Okay. So kapag yung injection, yun yung libre. Hindi po. Kasi outpatient ako ma'am. Doon ako sa ER. Dito lang po ako minsan sa sa Las Piñas District. Inject ma'am. Pero pag Magkano may inaabot? time na- Magkano inaabot yung injection mo? ma'am, bali 500 kasama na po yung panghalo. Ganon. Oo. So yun ang kailangan mo, tapos pamasahe. Yung mga anak mo, paano yung anak mong isa, yung 23 years old, nag-aaral pa ba yun? Yung 23? Hindi ma'am, kasi meron po siyang meron siyang autism ma'am na pagka kinakausap mo, hindi po siya talaga nakakaintindi. Yun yung lalaki o yung babae? Hindi, babae po. Tapos buntis po siya ngayon. May asawa din. Nagkapamilya. Opo. Matanda na po yung asawa niya. Tapos, helper po. Okay. Tapos sa'yo nakapisan. Opo, nasa akin po yung anak kong And then babae. yung 13 years old, yun yung nag-aaral. Opo, nasa akin din po. Lalaki, oo. Opo. Oo, walang child support sa mister mo? Wala po. Kasal ba kayo? Wala po, ma'am. Hindi po, ma'am. Kasi medyo addict po kasi yun noon eh. Naku. Anyway, sige, ganito Ate Melba. So, tuloy-tuloy yung sinasabi mo na heart injection. Tama? Tuloy-tuloy yun for 10 years. So, nakakailang years ka na? 2 years. Ma'am, 2 taon kalahati po. Oo, so yun ang tawag nito, kailangan mong mabigyang halaga ng pagtustos, no, kailangan mo doon para regular magawa yun sa iyo para sa heart mo. Oo, and then saka yung ma'am, yung gamot ko ma'am na bali 5 rin po yun sa sa puso. Oo. Yung 5 sa puso, magkano inaabot pag halimbawa isang buwan, magkano? Mga po ma'am, mga nasa, kasi yung isa 60 to 65 ang isa, twice a day. Puro twice a day po yun. Bali ang kabuuan niya ma'am, nasa mga 65 ganun ma'am. 65,000 ma'am. sa isang buwan lang yon? Opo ma'am. Kasi
twice a day po kasi yun, ma'am. Oo, pero yun yung nakapasok dun sa libre, no, sa PGH, pero meron ka lang binabayaran, tama ba? Na 500 Hindi, ma'am. pesos. Wala po akong nakukuha ng gamot dun sa sa PGS kahit isa, ma'am. Kasi Oo. yung... Bakit hindi mo ipasok dun sa yakap? Di ba Wala din po, ma'am. Meron, may yakap. Nag-apply ka ba? Opo, pero yung nagpunta po ako dito sa may amin sa Las Piñas. Saan ka ba nag-apply? Dito, ma'am, sa sa Las Piñas, sa Monroe, sa Yakap PhilHealth. Wala po ako nakukuha kahit isa na yung paglipasin lang po, pero hindi ko So naman gamot lang yun. Pagka ba yakap, hindi ba pwede convertible sa yun, sa cash, or idadalhin mo dun sa ospital na kung saan ka magbabayad? Hindi, ma'am. Kasi po yung kahit yung mga procedure doon na kasi sa akin po kasi, sabi po ng doktor sa Yakap, specific po kasi yung sakit ko. Tapos sa kanila, for general lang. Hindi ako pasok doon. Naku, yun pa naman yung inaasahan at sinasabi ng Pangulo doon sa zona niya, di ba? Na dapat yung yakap, yun ang malaking maitulong sa mga katulad ninyo. But anyway, Ate Melba, ganito. So yung ginagastos mo para dyan, kailangan mong ihanap lagi. Tama ba? Para, opo, ma'am. Oo, yung pag-inject sa'yo, hindi ka naman lumiliban? Isang beses, ma'am. Kasi talagang, wala talaga akong So, every injection, magkano ang halaga? Bali, 500 kasama po yung ko, ma'am, yung panghalo po. 500 pesos. Ayun, yun yung binabayaran mo. Every injection, 500. Sa isang buwan, 2. Tama? Opo. Ayun, okay. Opo. So, manawagan tayo, Ate Melba, hingi tayo ng tulong. Baka sakaling meron tayong mga may gininto ang puso at makadagdag dyan sa iyong mga pangangailangan sa gamot. Go ahead, Ate Melba. Dahan-dahan lang ha, dahan-dahan lang. Para hindi ka hingalin, okay? Okay. Kung sino pong magandang kabutihan po, sana po matulungan niya po ako. Kasi po, ako lang din po ang isang nagtataguyod sa anak ko. Tapos may buntis pa akong anak na autism po siya. Tapos 13 years old ang anak kong grade 6. Yung gamot ko po, talagang kailangan po talaga na matuloy-tuloy kasi yun po ang binilin sa akin ng doktor. Kaya nananawagan po ako sa mga taong gustong tumulong at Panginoon na lang po ang bahala po sa inyo. At salamat po ako. Okay. Sige. Hinga lang. Ako nahihirapan sa paghinga mo, Ate Melba. Pero okay ka lang? Okay ka lang naman ngayon? Okay ka lang? Opo. Kasi tinanong ko din po sa doktor yung ganitong kondisyon ko. Po yung parang utol-utol po kasi talaga yung salita ko. Simula nung nag-heart injection ako. Pero hindi naman hirap na hirap ka na huminga. Hindi naman pag inihingal ka. Hindi naman po. Nare-recover ko rin po. Oo. Okay, sige. Ganito mga kaibigan, para po kay Ate Melba Cañete, baka naman makatulong po tayo sa kanya sa lahat po ng mga may gininto ang puso at mabubuting kalooban. Pwede po kayo magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong. Naka-flash po sa inyo pong mga television screen, 0956-197-9471. 0956-197-9471. Pakilagay po pangalan Melba Cañete. Para po kay Ate Melba Cañete. Pagsamasamahin po natin yan at ibigay po natin sa kanya. Okay, Ate Melba, bigyan ka namin doon po sa ating daily na donation from Senator Lito Lapid sa mga tulad mo at meron ka ring magamit 2,000 pesos. Ayan. Opo, salamat po, ma'am. At 3,000 pesos mula kay Sir Michael Guy ng MG Forex. Ma'am, salamat po. Malaking tulong na po yan sa akin. At doon sa mga tutulong pa, hamot ilapit natin kay Sen Litot. Meron bang pagka ba doon sa tawag nito sa PGH, pwede ba GL doon sa mga gamot mo? Pwede ba yun? Wala po kasing, may GL po ako pero hindi ko po yun nagamit kasi wala po silang available. Talaga? Wala po. Lagi po ako malapit doon kaso talagang wala po talaga. Naku. Oo, anyway. Kaya, ginagawa ko po, may time po talaga na
minsan talagang namamalimos ako sa palengke, ma'am. Naranasan ko po talaga yung kasi talagang wala po eh. Para makabili ka lang. I mean, Opo. ma-inject lang sa iyo yung para sa ano mo, sa heart, yung heart injection. Opo. Oo. So, ngayong buwan, nagpa-inject ka, nakapagpa-inject ka. Nung tumawag po kayo, nung 20, 11, tapos ngayon, sa August 1, nasa ER po ako. Oo. Okay. May injection po ako. Ayan, sige. Okay. Sa lahat po ng mga tutulong kay Ate Melba Cañete, maraming pong salamat. Ipadala niyo lang po dyan po sa ating GCash account, through our EPW na Pearl Tesoro. Maraming salamat dun sa mga tutulong pa. At syempre, in the meantime, kabuang 5,000 pesos, Ate Melba, ha? Yung maibigay muna namin sa iyo. Again, from Senator Lito Lapid, malay mo, madagdagan yan, ha? Okay? Salamat, ma'am. Okay, sige. Thank you po. Okay, mga kaibigan, si Ate Melba Cañete mula po sa Las Piñas, dyan po sa Pilar Village. Isang single mother ngayon, meron pa siyang, anak na nangangailangan ng special attention. But anyway, sa mga tutulong ngayon, thank you so much po. God bless you more. Babalik po tayo oras natin. Meron na lamang tayo 5 minuto at alas 11 na po ng umaga. DZRH Operation Tulong. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor
ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. DZRH Operation Tulong. Oras natin, ganap na po alas 11 ng umaga. Habol lang natin ha. Maikling report mula po dun sa ating Team Operation Tulong na nagpapasaya ngayon sa ilan sa ating mga street vendor. Nariyan si Isa Gabriel. Isa, good morning. Miss May, good morning sa inyo dyan sa studio. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng Ermita, Maynila, kung saan kasalukuyan ng umuulan. Pero bagamat umuulan man ng literal, ay umuulan din dito ng biyaya ngayong araw para sa ating mga kababayan. Dahil ngayong umaga, isa sa ating mga pasasayahin ay ang ating mga street vendor na sa mga oras na ito, Miss May, ay busy na. Kung naririnig niyo sa aking background, no, medyo maganda-ganda na ang tugtugan natin dahil sunod-sunod na rin ang pagdating ng kanilang mga customer. At ngayong umaga, Miss May, makipagkwentuhan tayo bahagya dito kay Ate Mary Grace. Sana na ipapakita ng TV ang ating mga materials na isa sa mga nagtitinda dito, Miss May, ng pinakapatok na merienda sa marami nating kababayan. Ang Kamote Q, Banana Q, Carioca, Miss May, meron tayo dito. At syempre, ang paborito ng lahat, ang turon. Ate Mary Grace, good morning. Good morning po. Yes, Ate Karen. Ate Karen pala, Miss May. Ate Karen, kumusta naman ang benta natin ngayong umaga? Okay lang po. Maganda naman. Maganda naman po. Yan. Sa mga oras sa pipa na ito, marami na tayo ng benta? Sapat lang po. Sapat na. Mga anong oras po ba ang dami na tao? 4 to 4 p.m. 4 p.m. Pamerienda talaga po. Ang larga dito, Miss May, ng paninda nila Ate Karen. At dito naman sa bahagi sa kabila, Miss May, ay si Ate Mary Grace. Kung nakikita niyo dyan sa video, siya yung nagtitinda ng manok. Miss May, na isa rin sa mga pinupuntahan ng ating mga kababayan. Medyo busy, Miss May, si Ate Karen nag-a-assist ng mga customer niya. Hayaan mo, eto na nga, tumuo na tayo. Dahil nga medyo busy at marami-rami na rin tao, bago pa man maging busy, no, at sobrang maging pagod ang ating mga kasama ngayong street vendors, ay pasayahin na natin sila at ibigay ang ating konting tulong, panghatid, no, kahit papaano, ay panlaman sa kanilang mga lamesa, mayayain sa kanilang pamilya. Ito, Ate Karen, ito po ang handog ng DZRH Operation Tulong at MBC. Baka po may gusto kayong sabihin. Thank you po sa Operation Tulong. Thank you. Yan. Ate, kumusta naman kapag inuwi mo yan sa inyo? Sino ang mapipigyan mo? Sa amin, sa mga pamilya ko. May anak po ba kayo? Isa. Yung kasama po ay? Tatay ko. Si tatay, kayo po ang magnatatay. Abo. Paano po makakatulong ito nga bigay namin sa inyo ngayong araw? Para sa pangumagahan, saka nataki. Thank you po. Ayun, Miss Ray, maya-maya ay magpapadala tayo ng mga videos pa dyan habang nakikipagkwentuhan tayo sa ating mga kasamang ating at kuyang mga street vendors dito pa rin sa Ermita, Maynila. Ito si Isa Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat, Isa Gabriel, sa ating Team Operation Tulong. Kahit nagtitinda yung mga yan, kailangan pa niya ng,
ng suporta, lalong-lalo na sa hapagkainan. Yan po yung ating mga street vendor dyan po sa Ermita, Manila. Uy, bago tayo magpaalam, sandali lang po. Happy birthday sa aming big boss sa DCRH Operation Tulong o sa MBC Operation Tulong. Ma'am Missy Elizalde, happy birthday po. More birthdays to come sa aming magandang Ma'am Missy Elizalde. Ayan o. Oo, si Attorney Missy Elizalde. Opo. Siya po isang lawyer. Happy birthday! Diba? Ganda-ganda ng Ma'am Missy. Oo, very busy siya ngayon. Kaya hindi namin masyadong nakakasama sa atin sa Operation Tulong. Pero lagi po siyang nandyan, nakasuporta sa atin. Yan, happy birthday! More birthdays to come, Ma'am Missy Elizalde. At ihabol ko rin ang pagbati ng happy birthday kay Sir Alain Lapid. Ang ever kasama sa Team Lingkod Lapid. Yan, pinapabati ni Sir Mark Lapid. Ay, happy birthday daw, Sir Alain. Sabi ng Senlito at Sir Mark. Ayan, pag-greet day. Oo nga, nakatutok na sa akin. Nag-greet na natin partner sina Chief COS Ricky Leto, Robert Mesa, Chermy Mayores, Ma'am Chermy, Rochelle Melinda, Jenny Ramos at Dayan. Miss Dayan. Yan, happy birthday ulit, Sir Alin. Ba, parang mahabang handaan yan Ayan, happy birthday sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. At, naku, gusto ko lang ihabol ang ating pakikiramay sa isa po sa napakasipag dati na member natin ng DCRH Operation Tulong mula sa Grupo 12. Ngayon nasa Operation Tulong Masigla na si magaling to na taekwondo instructor. Ang ating pakikiramay sa pamilya po ni Kadindo Babak ng DCRH Operation Tulong. Our condolences sa pamilya po ng Kadindo Babak. Yan, at siguro yan ang lang natin para dun sa Team Operation Tulong kung saan yung kanya pong wake. Ano po? Pansamantala, magpapaalam na po tayo sa pangalan ng buong pwersa ng DCRH News Center, DCRH Operation Tulong. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hasoro. At siyempre, sino yung ating mga OJT ngayon dyan? Yung ating intern. Maraming salamat kay Norman. RHTV, ako naman may binauhan para pa rin sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mamaya babalik pa rin po ako sa DCRH Public Service Hour. Public Service Hour po mamaya, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Susunod na po, inaabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello,